Naalala natin sa nakaraan na nabaliw si Xing Longcheng dahil sa ginawa sa kanya ni Tang Feng. Kaya nagalit nga ang lolo nito na founder ng Dragon International. Napunta naman tayo kay Tang Feng na tinitingnan ang alaga niya na si Iron Bull. Dahil kahanga-hanga daw ito at napakamakapangyarihan. Pero nag-alala naman ito dahil dapaki-laki daw ni Iron Bull at suspicious daw ito kaya napatanong na rin ang ate ni na ano na daw ang gagawin nila. Bigla namang tumahol si Iron Bull na parang naiintindihan ang pag-alala ng amo niya. Kaya bigla nga itong nagbago ng anyo at unti-unting lumiit. At tumahol ito kay Tang Feng. Kaya natuwa nga si Tang Feng at binuhat niya ito dahil kahanga-hanga daw ito dahil kaya daw baguhin ni Iron Bull ang laki nito kaya totoong hellhound daw ito. Napalingon naman si Tang Feng sa ate niya at nagpapakuha ng tiket sa bus dahil aalis daw siya bukas papunta sa city. Dahil may business daw siya kay Cheng Longcheng na some area sa kanyang sasakyan. Umalis naman sa pagkakahawak ni Tang Feng si Iron Bull at lumayo nga ito sa kanila kaya nagtaka sila Tang Feng dito. Maya-maya pa ay biglang nagbago ng anyo si Iron Bull. Kaya makikita natin si Iron Bull na naging kakaibang sasakyan. Kaya napabilib na naman si Tang Feng sa alaga niya dahil alam daw talaga nito ang gusto niya. Ilang sandali lang ay napunta tayo sa isang building. Sa pagdating nga ni Tang Feng dito ay binati siya ng matanda na si Mr. Lin dahil ginulat daw siya ni Tang Feng. Nahiya naman si Tang Feng sa kay Mr. Lin sa pinagsasabi nito dahil hindi niya daw sinasadya yon. Kaya tinanong na lang ni Tang Feng si Mr. Lin na kung saan daw si Mingjia. Pero sinagot lang naman siya ni Mr. Lin na pag-uusapan daw nila ang business kaya iniwanan niya na lang daw ito o balit daw ay may ipapakilala siya kay Tang Feng na another investor. Hindi naman nakasagot si Tang Feng dito. Kay pinakilala na nga ni Mr. Lin si Mr. Xing Yuantian ang founder ng Dragon International. At pinakilala naman si Tang Feng ni Mr. sa kay Mr. Xing dahil si Tang Feng daw ang lage niyang binabanggit sa kanya. Sa isip naman ni Tang Feng na ang lolo daw pala ito ng hanggal na si Xing Longcheng at wag daw itong sabihin na coincidence lamang. Maya-maya pa ay nagkamastahan na ang dalawa dahil lagi daw itong pinupuri ni Mr. Lin kaya hindi daw inaakala ni Tang Feng na makikita niya ito sabay tawa naman ni Tang Feng. Pagkatapos naman ng kaunting batian ay umupo na sila at nagsalita na si Mr. Lin at sinabihan si Mr. Xing na nasa business na daw ito ng matagal na panahon at alam na doon nito ang ecological park ay magastos. At patuloy pa nito sabay harap kay Tang Feng na si Mr. Xing ay may business sa Jin Province at may sapat daw ito na financial. Kaya ang endorsement ng Dragon International ay napakadali lang. Sa isip naman ni Tang Feng na pumunta ba daw talaga ang matandang si Mr. Xing dito para mag-invest. Kaya napangiti na lang si Tang Feng dito dahil karangalan niya daw na makilala ang isang big shot na si Mr. Xing. Kaya pwede ba daw itong maging friends ni Tang Feng sa WeChat? Binigay naman agad ng matandang si Mr. Xing ang kanyang WeChat. Nang maadnanggan ni Tang Feng ang matandang si Mr. Xing. At sa isip naman nito na si Tang Feng lang daw ang dapat nasisihin sa nangyari sa apo niya. Kaya sisiguraduhin niya daw na magbabayad ito gamit ang buhay ni Tang Feng. Pero hindi daw ito madali dahil kay Lin Tian. Dahil hindi niya daw pwedeng galawin pa si Tang Feng dahil baka mapaalis daw siya grupo. Pero pag nawala na daw ng masisilungan si Tang Feng tsaka pa doon niya gagawin ang lahat para makaganti sa ating bida. Kaya nagpahayag na ng layunin ang matandang si Mr. Xing dahil mag-invest daw siya ng 10 milyon para sa project pero gusto niya daw kunin ang buong control ng ecological bilang pag-consider ng guarantee. Nagulat naman si Tang Feng at si Mr. Lin sa pinagsasabi ng matandang si Mr. Xing. Umalma naman dito si Mr. Lin dahil napakalaki na daw nito at kung gusto ba daw nito na kunin ang buong control sa project. Sinagot naman siya ni Mr. Xing at bakit hindi daw dahil patas naman daw ito para sa kanilang dalawa. Pero sinagot naman siya ni Mr. Lin na papaano daw kung mag-offer siya ng lahat ng dividends at kunin ang lahat ng losses. Habang ang ating bida naman ay tahimik lang na nakikinig sa dalawa. Nagpatuloy nga sa pagsasalita si Mr. Lin na hindi daw siya papayag kaya kung sa kanya daw ang buong control magbabayad siya ng 20 milyon. Sa isip naman ni Mr. Xing na ang matandang si Mr. Lin daw ay gagastos ng 20 milyon para lang sa walang kwentang orchard. Kaya tinaasan niya ng 25 milyon. Sa isip naman ni Tang Feng na hindi daw ito katanggap-tanggap papaano daw sila ng bid ng price sa kanyang business sa harap niya pa daw talaga. Kaya pinapainto na sila ni Tang Feng. Dahil kung ang business daw niya ang pinag-uusapan nila ay pwede ba daw na iwanan na lang ito sa kanya. Dahil kaya daw itong gawin ni Tang Feng mag-isa. Sa pagkarinig nga ng dalawang matanda ay nagulat nga sila. Kaya napahampas nga ng mesa ang matandang si Mr. Xing. At tinawag ang ating bida na bata. Dahil ang pagka-arogante daw nito ang makapagpapahamak dito.
Napangiti lang naman dito si Tang Feng kaya sa isip niya na ang matandang si Mr. Zing daw ay akala ba nito na hindi niya alam ang iniisip nito dahil ang moments daw nito ay mas malinaw pa sa crystal. Dahil gusto daw nitong kunin ang buong control ng ecological park. At kukunin sa kanya pagkatapos ay papaalisin siya hanggang masira ako. Kaya dahil ginusto daw ito ng matanda ay pagbibigyan niya ito. At dagdag pa ni Tang Feng na kung gusto daw ng dalawa na mag-invest, ay sasabihin niya daw na ang estimate stock value ay 100 million. Kaya tatawagan niya daw ito na 60% shares ng ecological park at sa kanya daw ang buong authority na mag-operate sa project. Kaya tatangapin ba daw nila ito o hindi? At kung umabot ka na sa video natin ay maaaring mag-like at subscribe para ganahan tayong mag-upload mga idol. Salamat. Dahil sa sinabi ni Tang Feng ay sinabihan siya ni Mr. Zing na napakatapang nito at na-impress daw siya. Pero papaano daw kung malugi ito? Genitian lang naman siya ni Tang Feng dahil impossible daw yun. Kaya malakas na linapag ng matanda ang kontrata. Dahil narinig niya daw ng malakas at klaro si Tang Feng kaya mag-sign daw ito ng kontrata ng pagsasalin. Kaya nabigla nga si Tang Feng na kung pagsasalin ba daw. Kinausap naman ni Mr. Lin ang matandang si Mr. Zing na lumalampas na daw ito. Dahil napakabata pa daw ni Tang Feng. Mr. Lin wag daw itong maging overprotective. Dahil andito na daw sila. Dahil kung ang project daw ay hindi magtagumpay ang 300% ay mapupunta sa quarter. Kaya sila daw ay mag-redistribute sa equity at papaalis daw ito sa project. Umalma naman dito si Mr. Lin dahil napaka-risky daw nito kaya wag daw mag-sign si Tang Feng. Kaya tinanong na ng matandang si Mr. Zing si Tang Feng na kung pera ba at risk ang kaibigan at sana daw ang tapang nito. Kaya napaisip si Tang Feng na tama daw siya sa inaakala niya dahil humahanap lang daw ang matanda ng pagkakataon para pabagsakin siya at sa ganitong sitwasyon daw ay hindi na natuloy dahil may umanggol ng malakas. Kaya tinanong ni Mr. Lin si Tang Feng na hindi pa ba daw ito kumain ng agahan dahil haponado ngayon kaya papaano daw kaya kung mag-usap na lang sila habang kumakain. Maya-maya pa ay pagkatapos nilang kumain ay nagyayan na sila ng inuman. At sa pag-inom nga ni Tang Feng ay napasabi na lang ito ng napakalakas ng tama. Kaya nagsalin uli ang matanda ng alak sa baso ni Tang Feng dahil ito daw ay ang kanyang kaiyaman na alak kaya hindi niya daw pwedeng inumin ito kung saan. Nagpasalamat naman si Tang Feng dito kaya napasabi na lang siya sa kanyang isip na parang may masamang balak daw ang matanda. Ilang sandali lang ay tinagaya na rin ng matanda si Mr. Zing si Mr. Lin. Sa isip pa ng matanda na si Mr. Lin daw ay madaling malasing kaya magandang pagkakataon daw yun para sa kanya at kapag nolasing niya na daw ang dalawa ay pagkakataon niya na daw na papermayan ng pagsasalin. At pagkatapos ay wala na daw magagawa ang dalawang ito. Napasabi naman si Tang Feng na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatikim siya ng maayos na alak kaya i-post niya daw ito sa kanyang moments. Kaya na-post niya nangga ito at kung sino daw ang may gustong umiinom nito. Bigla namang may lumalabas na mensahe na si Doc ang liquor fanatic ay na-add sa kanya as a contact. Kaya nagtanong ito na siguraduhin daw ni Tang Feng na masarap ang alak nito pero ang isang lagok lang daw ay kulang sa kanya. Pero hindi niya daw kayang i-transfer ang alak sa kanya sambit pa ni Tang Feng. Dahil na busy si Tang Feng sa cellphone niya ay tinanong siya ni Mr. Zing na bakit daw ang mga young people ay gustong-gusto gumamit ng cellphone. Pero hindi naman ito pinansin ni Tang Feng. Sumagot nga si Dokang kay Tang Feng na wag daw itong mag-alala. Dahil mayroon daw siyang universe board na kayang maglaman ng 10,000 jars ng alak at i-connect niya daw ito sa baso ni Tang Feng sa ginoong paraan daw ay makakainom siya. Kaya napangiti si Tang Feng dahil swerte daw dahil dun daw ay pinapangako niyang bibigyan niya ng maayos na karanasan ang hangal na matanda. Kaya tinawag na ni Tang Feng ang matandang si Mr. Zing at nag-toast nga sila, habang umiinom nga si Tang Feng ng alak ay pumupunta naman ito sa kay Dokang. Kaya nagpatuloy nga ang kanilang inuman. Maya-maya nga ay may naglapag na ng baso.
At ito pala si Mr. Lee na nahihilo na at lasing na. Kaya ilang sandali lang ay bumagsak na ito. Habang si ang matandang si Mr. Zing naman ay namumula na habang sumisinok. At napasabi nito na umiinom ba daw talaga si Tang Feng pero bakit daw hindi pa ito lasing. Kaya tumayo na si Tang Feng at ipinapakita ang kontrata. Dahil alam daw ni Tang Feng na gusto nitong malasing siya para makapirma ng kontrata ng pagsasalin. Kaya napatanong na lang ang matanda kung papaano nalaman ito ni Tang Feng. Ngumiti lang naman si Tang Feng dahil hindi na daw ito kailangan ang mga ganoong bagay habang nagsisimula ng mag-tamp mark si Tang Feng. Kaya makikipaglaro daw hanggat sa gusto niya. Kaya kinuha na ni Tang Feng ang kamay ng matanda para mag-tamp mark din ito. Kaya ipinakita na ni Tang Feng ang kanilang kasunduan. Na mayroon daw siyang katapatan sa lahat na i-redivide ang shares sa anong gusto niya. Kinabukasan ay maririnig ang malakas na sigaw ng matanda. At maraming bagay nga ang nabasag. Dahil nasa business na daw siya ng 40 years at ngayon daw ay hindi niya akalain na mabibigo siya ng ganito. At ang walang hiya daw na si Tang Feng ay nagtangkang gisingin ang layon sa kanyang longga. Kaya lumapit na ang tagalingkod nito at sinabihan ang matanda na wag daw tangali ng matanda ang pagkamahinahon nito. Sinagot lang naman ito ng matanda na ang ecological park daw ay magbubukas next week. Kaya ipadala daw nito ang pockmarked face at gumawa daw ito ng kaguluhan. At sabihan din daw ito na takutin ang mga bisita para umalis. At napasabi na lang ang matanda na hindi daw siya makapaniwala na makakatakas si Tang Feng sa kanya. Sa araw nga ng pagbubukas ng Fairyland Ecological Fruit and Vegetables Cultivation Base ay masaya ang magtaong pumunta. At biglang ang inakbayan ni Mr. Lin si Tang Feng dahil ang ecological park daw ay kay Tang Feng daw ito kaya wag daw siyang big-oy nito. At masaya naman siyang sinabihan ni Tang Feng na wag itong mag-alala dahil pinapangako niya daw yun habang si Mr. Zing ay nakatingin sa kanila. Ilang sandali lang ay may biglang bumangga sa mga tomato. At makikita nga natin ang mga hanggal na nanggugulo. At ano daw ang lugar nato bakit piro lang gulat walang karne na binibinta. Bigla nga silang linipitan ng nagbabante. Dahil ito daw ay ecological park. Kaya of course daw ang nandito ay gulat at prutas. At nakakabuti daw ito sa kanilang kolestogan. Pero biglang ang pinato ng hangal ang nagbabante ng kamatis. At sapul nga ito sa mukha. At kung hinayaan ba daw niya itong magsalita, maingay na tagabantay. Sa nakita ni Mr. Lin ay nag-alala siya dahil may gumagawa daw ng kaguloha. Kaya tatawagan niya daw ang security pero sinaway naman ito ni Tang Feng at maghintay lang daw ito sandali habang may hawak na kamatis sa kamay. Ngumiti naman ang nagbabantay ng kakaiba. At may tumama nga na kamatis sa mukha ng hangal. Habang ang mga kasamahan naman ng hangal ay pinagbabantaan ang nagbabante kung lalaban ba do ito sa kanila. Kaya nang sasalakayin na siya ay nang sabi ito na ngayon na. Maya-maya ay nagsilipara na ang mga kamatis sa pagmumuka ng mga hangal. Ilang sandali lang ay tinawag na ni Mingjia ang lahat ng dumalo. At kanya nga itong binati at welcome daw ang mga ito sa Fairyland Fruit and Vegetables Ecological Park. At salamat daw sa lahat ng dumalo kaya mag-provide daw sila 29 tons ng kamatis. Para daw ibato sa kanilang unang Bikini Tomato Carnival sa Fairy World Ecological Park. Kaya ngayon daw ay hinahayag niya ang pag-open nito. Nagsisigawan naman ang lahat ng dumalo habang maraming nakapalibot na kamatis sa kanila. At nagsimula na ang kanilang pagbabatuhan. At masaya nga ang mga ito sa kanilang ginagawa. Sa isip naman ni Tang Feng na alam niya daw na may darating para gumawa ng kaguluhan. At kung sino daw ang magbabanta na manggugulo ay makakatikim sa kanya. At nagtaka naman si Mr. Lee na tinatanong si Tang Feng kung anong nangyayari at ano ang ibig sabihin ng Tomato Carnival. Masaya namang linainggan ni Tang Feng si Mr. Lin at para malaman daw nito na ang mga young people daw ngayon ay gusto ng kasiyahan.
Kaya nag-provide daw siya ng overripe na at hindi na magandang tingnan na kamatis. At hindi lang daw ito nakakatanggal ng stress kundi nakakatulong din daw ito para makita ang karamihan. Natuwa naman dito si Mr. Lin kay Tang Feng at napakatalino daw nito. At segurado daw siya na karapat dapat si Tang Feng dito, natuwa naman si Tang Feng sa papuri ni Mr. Lin. Habang ang hangal naman na si Mr. Zing ay galit na galit dahil papaano daw calculate ito ni Tang Feng. May napamura naman na isang tao at sino ba daw ang walang hiya na bumato sa kanya gamit ang kamatis. Ito pala ang hangal na leader kanina na nangugulo. At kung anong nangyayari ba daw. Kaya napalingon siya sa likuran niya dahil sa ingay na papalapit sa kanya. Ito pala ang mga tao na nakasakay sa Ferris wheel habang nagsitalsikan ang mga kamatis. At nagulat nga ang ibang tao na nakakarinig sa taong nasasaktat. Habang nagsitalsikan ang mga kamatis. Kaya nang mapagmasdan ni Tang Feng ang kapaligiran ay natuwa siya dahil napaka-astig daw nito. May bigla namang tumawag sa kanya at ito pala si Manager Liu. At sinabihan niya ito ng maingay ang kinaroroonan niya kaya magsalita daw ito ng malakas. Bigla namang nagulat si Tang Feng sa sinasabi sa kanya ni Manager Liu dahil bad news daw. Dahil ang Food Safety Bureau ay pumunta sa kanilang ecological park. At dito na lang po muna mga idol at abangan ang susunod na mangyayari.